Ito po yung tinatawag na chess exercises. So, mate into po ito. So, kasama na po dito yung tinatawag na tactics. So, para po ito sa mga chess intermediate, sa mga chess beginner. So, manood na lang kayo kasi medyo mahirap ito ng konti, pero ito ay madali naman ito pag-aralan. So maraming mga chess player na hindi nakakalam sa rules ng chess, or minsan nakakalimutan nila yung rules sa chess. So yung player ko ay palagi kong nire-remind na kailangan ay maglaro tayo ayon sa rules ng chess para maiwasan natin yung mga illegal moves o mga minsan nakalimutan natin. Yun lang talaga ay importante, kung ano yung rules na sa chess ay dapat ma-remember natin. Okay, so dito sa ganitong klaseng position, so bago tayo maghanap ng ibang moves, tingnan po muna natin yung king position. Okay, so yung king position ng black ay pangit yung kanyang position. So ang kanyang pawn structure ay weak din ito. So tapos yung mayroong open yung G file. So open. So ito yung mga weak pawns. So mayroong pieces yung white dito sa diagonal line. Bishop at saka queen. Pero yung king ng white ay safe, walang attack yung black. So advantage yung white dahil mayroon siyang attack. Okay, so tingnan nyo po yung position dito. Nasa gilid na yung rook. Hindi na siya makalabas. So meaning, pag mayroon tayong pyesa naka-attack sa kanya, ay checkmate siya. O, kita nyo dito mayroong pyesa, kailang may nakaharang ang pawn. So dito ay hindi mali na isa-sacrifice natin yung queen, dahil ay may kapalit naman yan. Sinacrifice lang natin yan para ma-open yung diagonal line, ma-mid siya. So kung nag-knight G7 siya, so kakainin lang. So knight takes queen, tapos bishop takes knight. Ayan, checkmate siya. So meaning, ang knight sacrifice, ang queen sacrifice ay tama. Okay, so tingnan natin ang next na diagram position. Okay, ito. Ito yung paraan para mag-improve ang inyong paglalaro sa chess, dahil ang rule sa chess, para manalo po tayo, kailangan marunong tayo mag-mate. So maraming mga bata dyan, ang kanilang ginagawa ay nagpa-practice. So matagal na silang nagpa-practice. Yung pinapractice nila ay paano i-move yung pieces. Pero minsan ay hindi nila makita 1 move mate, 2 moves mate, 3 moves mate. Dahil nga sa kakulangan ng time na mag-aral ng mga exercises tulad nito. Hindi sila nag-aaral. Kaya minsan hindi nila familiar yung ibang posisyon na mayroong mate pala. Okay, so dito hindi tayo pwedeng mag-check. Okay, dito hindi tayo pwedeng mag-check sa king, dahil may rook yan, may depensa yan ang black. So bago po tayo mag-attack sa king, ay tingnan muna natin may depensa yung kalaban. Okay, ang tamang move dito, i-deflect natin yung rook para ma-move natin dito yung bishop. So checkmate yung king. So ito, sacrifice lang natin yung queen para ma-deflect siya. So kung pupunta dito yung rook, so queen takes rook or bishop takes rook. So yan ang idea. So kung kakainin niya ganyan, checkmate. So kung i-block yung rook, kakainin lang or bishop takes. Okay, so simple lang yan ang position. Okay, so yung next example. Okay, ito tingnan natin ang mabuti.
So dito pag kinain natin yung ano, karamihan ito yung ginagawa ng mga chess beginner eh. Kasi lamang siya. Okay. So may dalawang possible capture dito. Ito. Rook takes bishop. Knight takes bishop. Okay. So tingnan nyo ng mabuti yung position. So pag kinain natin knight takes bishop. Okay. So equalize lang dahil okay, tatlong major pieces, dalawang rook, isang queen, isang knight sa'yo at saka bishop. Okay, equalize lang yung material. Kung kakainin na naman natin rook takes bishop, ganun pa rin. Pero ito yung mas magandang move. Knight, mayroong double attack. Tapos may threat na capture. So, yung mga ganitong mga moves ay ito yung tinatawag na ideas. Kung ito yung ideas na gagawin mo. Or tinatawag na chess ideas or strategy. Okay, so dito tingnan nyo ng mabuti. So, ito sa mga chess beginner and intermediate, ang move na ito ay tama ito. Kaya lang, pag naglaro tayo ng chess, kailangan pa natin mag-isip kung mayroon pang mas malakas or mas better pa dyan na move. Okay. So, yung ibang mga player kasi pag nakalamang sila ng material, happy na kasi sila. Kasi lamang ng material. Pero matagal pa yun, matagal mo pa ma-win yung game. So, hanapin natin yung tinatawag na winning moves. So kapag alam niyo yung winning moves, so madali lang may panalo mo yung game. So ito yung tamang move, winning moves. Double attack, check. So after double attack, force yung king, pupunta ng king f1. Tapos instead nakakainin natin yung knight. Mayroon ditong queen sacrifice. Okay, ano yung ideas ng queen sacrifice? Force yung black na kakain siya pag hindi checkmate king. Dahil mayroong checkmate. So, meaning, balik tayo dito sa position pag kinain natin yung knight. Knight takes ng bishop. Knight takes bishop or rook takes bishop. So, hindi pa natin panalo yung game. May possibility na i-give up ng ng black yung kanyang queen. So, medyo matagal pa yung matagal pa tayong manalo. So, yan ang ideas. Kailangan matuto kayong mag-analyze. Okay, next diagram example. Okay, so ito, tingnan nyo ng mabuti. So, sa mga chess beginner, intermediate player. So, yung mga intermediate player minsan ay kumakain yan sila happy na yan sila kapag nagka-capture. Okay, so ito yung idea. So for example, pag nakipag queen to queen tayo, queen takes queen, rook takes queen, so wala na tayong good move. Hindi natin makita dito kung ano yung magandang move. Ito lang siya, atake sa knight possible, tapos dito tayo attack sa queen side, walang winning. Okay, so yan ang ideas. So kailangan talaga mag-aral kayo ng tactics, dahil isa yan sa paraan para ma-improve ang inyong tactical skills. Yung napaka-importante talaga na ma-improve ang inyong tactical skills, kasi pag na-improve nyo yung tactical skills, marami kayong mapapanalunan na game. So magagamit nyo kasi yung skills nyo sa tactics pagdating sa middle game. Tulad nito. Okay, so ito yung ginawa ng white, nag-sacrifice ng rook. So ang rook sacrifice ay isang move na mayroong double attack. Mayroong double attack. Ayan, may attack sa queen, may attack sa rook.
So, kung ang gagawin dito ng black ay kakainin yung queen, ay illegal move po yan. Ayon sa rules ng chess. Okay, dahil open check yung kanyang king. So, kung kakainin niya ng queen, ang rook ay mayroong checkmate. Kung kakainin niya yung rook ng bishop, bishop takes rook. Mayroon naman na queen takes queen. Checkmate siya. Kung kakainin niya na naman ng rook takes rook, so hindi tayo makipag queen takes queen. Mayroong rook takes rook. So hindi niya pwede kakapturin yung queen dahil open check siya. Okay, kung bishop takes rook siya, ma-checkmate na naman yung kanyang king. So kaya ang ginawa niya dito ay nag-move na lang ng king d7. Okay, after king d7. So mayroon po dito rook takes dahil may tatlong pieces yung white. Rook takes queen, rook takes rook. Okay, tapos queen takes rook. So after king c6, bishop e7. So winning material yung white at saka winning na talaga ito dahil queenless yung dito yung black. So ito ay dahil sa tinatawag na rook sacrifice, isang tactical ideas. Okay. So kailangan nyo talaga mag-aral ng tactics kung mayroon kayong makikitang material na tactics or chess puzzle. Okay, ang chess puzzle minsan ay okay, maraming klaseng puzzle, mayroong easy, mayroong hard. So kung alam nyo na yung puzzle na easy siya or semi-easy, so maghanap kayo ng tulad nito pang advance na position nito. So yun lang ang ideas para ma-improve natin ang ating tactical skills sa paglalaro ng chess.